is transportation. Manpower, animal power, and also wind power. Ngayon, question. Discuss natin kanina. I hope na nagigets nyo pa to. Yan, sidewalk, roadway, traffic unit, pedestrian lane or crosswalks. Pero ito, ang tawag dyan, pedestrian island. Island, tas ang buo, anong tawag sa buo? Traffic way. So sige, tingnan natin to. Yan, which of the following refers to the paved walkway along the side of the street? Ayan, ang sabi nyo, walkway, lakaran, along the side of the street, sa gilid ng kalsada. Ano po yan? That is sidewalk. Yung shoulder, part po yan ng roadway. Yan po yung outer lanes po natin. Then, ang roadway naman po, yan po yung kabuuan na daanan ng kalsada. Kapag island naman po, yan po yung nasa gitna that separates the lanes. Ito naman po. What is the term for the entire width between boundary lines of a traffic area? Kapag nakita niyo po yung word na entire width, meaning po kabuuan ng ating kalsada. Yan po yung buo. Anong tawag natin dyan? That is the traffic way. Itong tatlong to, part lang po yan ng ating traffic way. Ano naman? What refers to traffic lanes intended for pedestrian use? Yan, that is crosswalk. Ang sabi ko po kanina, ang pedestrian lane or ang crosswalk, part siya ng roadway, pero hindi siya pang sasakyan. It is intended for pedestrians, para sa mga tao. So, tawag natin dyan is crosswalks or pedestrian island. Ito naman, which road component refers to the part where motor vehicles actually pass? Okay, anong part daw po ng ating traffic way or ng ating kalsada ang dinadaanan ng mga motor vehicles? No, shoulder ba yan? Pwede. Roadway? Pwede. Sidewalk? Sa Pilipinas, ginagawa. Di ba? Mga dumadaan yung mga motor. Pero sa batas, bawal po yan. Traffic way ba yan? Kapag sinabi mong traffic way, included ang sidewalk dyan. So, huwag ka sasagot ng traffic way. Kasi masyadong general yan, masyadong broad. So, pagpipilihan mo dito is the roadway or shoulder. So, ang sabi kasi dito, part where motor vehicles actually pass. Sa shoulder lang ba pwede dumaan ang sasakyan? Hindi. Kahit sa inner lanes, pwede naman eh. So, ang tamang sagot po natin dito is roadway. So, that's bravo. So, ngayon, kanina, discuss na natin what is the meaning of the word traffic. So, ang sabi natin kanina, kapag sinasabi natin ang word na traffic, there is movement of persons, goods, or vehicles sa ating traffic way. So, may paggalaw po pala. So, kapag narinig po pala tayo, kapag galing po sa school, dahil sa sobrang dami ng sasakyan, ang tamang term po pala dyan is traffic congestions. Ngayon, tatawagin lang po natin traffic congestions ang isang situation kapag present po itong tatlong elements or requisites na to. Okay, hindi ko po ha. Sasabihin lang po natin na meron pong traffic congestions once na itong tatlong bagay na to ay present po sa isang situation. Ano po yan? Una, there is slower speed. So yung sasakyan nyo po o yung pagmamaneho nyo po, bumabagal. So mabagal na ang daloy ng trapiko. Ano? Mabagal na ang movement ng mga sasakyan. Pangalawa po, there is longer trip times. Tumatagal na yung biyahe mo. Bumabagal ka na, tumatagal pa ang biyahe mo. So let's say before, nang wala naman traffic congestion, from bahay nyo papunta dito, 10 minutes, 20 minutes. Pero ngayon, makakarating ka, 35, 40, isang oras. So that is longer trip times. Dati, kapag nagpapatakbuhan ng motor, 70, 60, yan, 65. Pero ngayon, 20, 10, 15. So that's lower speeds. And, may mabagal ka na, tumatagal pa ang biyahe mo, at the same time, there is increased vehicular queuing. So ano po yung ibig sabihin ng increased vehicular queuing? Ito po yung napapadalas na yung pa-stop go mo. Like yung under ka, tapos hinto ka na naman, maghihintay ka na naman ng matagal bago ka gumalaw ulit. That is increased vehicular queuing.
Ayan, kapag bumabagal na ang maneho mo, tumatagal na ang biyahe mo, napapadalas na ang pa-stop-stop mo sa biyahe mo, that is the time na tatawagin natin merong traffic congestion. So, kung mabagal ka lang magmaneho, slow speed lang ang tawag mo yan. Kung matagal ang biyahe mo, longer trip times lang ang tawag mo yan. Kasi nga, kapag sinasabi po natin traffic congestions, kailangan po yung tatlo present. Bumabagal na ang pagmamaneho mo, tumatagal ang biyahe mo, at napapadalas na ang pahinto-hinto mo sa inyong biyahe. In the Philippines, we have top 3 heavily congested na area or city sa Pilipinas. So, syempre, number 1 dyan is the Metro Manila. Actually, yun muna siya eh. Dati number 2 lang siya. Pero ngayon, sa panahon natin, number 1 na talaga ang Metro Manila. Followed by the Davao. Then the third one is Caloocan. Okay, dati, number 1, Davao. Number 1 dati, Davao. Kasi Davao is the largest city. Largest city ang Davao sa Pinas eh. So, dati lang pa ng Davao. Pero ngayon, nag-switch sila. Ang number 1 na ngayon is the Metro Manila, followed by Davao. Third one is Caloocan. Pero ako ito, doubtful ako. Kasi nagpunta na ako ng Davao eh. Pero siguro, di naman ako nakapunta doon sa city talaga nila. Kasi nagturo na rin ako sa Davao branch ng WGRC. Nung nandun naman ako, yung movement ng traffic, okay naman eh. Or baka sanay na ako kasi sa Pampanga, heavily congested na din kami. Kasi sa Pampanga, parang na-urbanize na na-urbanize yung lugar. Puro buildings, puro malls, puro mga, yung fast foods. So dumadami na din yung mga sasakyan, lumilid na yung kalsada namin. So baka dumating yung panahon, nandito na rin kami sa top 3 na to. Yan ha, tatandaan. Metro Manila, you also have Davao, and you also have Caloocan. Dito, Caloocan, malalaman mong totoo kung nagbabasa ka ng Reddit. Kung nagbabasa ka ng Reddit, meron nakalagay doon, ano daw yung mga lugar sa Pilipinas na never mo na ulit pupuntahan. So may mga nagsasabi doon, Caloocan daw, kasi because of the traffic na naranasan daw po nila. So ngayon, so nalaman na natin what is traffic congestion. Bumabagal na biyahe, tumatagal na biyahe, at napapadalas na pahinto-hinto sa biyahe, that's traffic congestions. Ngayon, ano kaya ang ginagawa natin or kailangan natin gawin upang maiwasan natin or matapos ang traffic congestions? So meron po tayong tinatawag na traffic management. So sir, what is traffic management? So traffic management po, ito po yung mga aksyon na ginagawa po ng mga ahensya ng ating gobyerno upang ma-improve or mapaganda ang daloy ng trapiko. Ulitin ko lang po in traffic management, ito po yung mga actions or pamamaraan na ginagawa po ng ahensya ng ating gobyerno upang mapaganda po ang daloy ng trapiko. Ano ba yung mga agencies na yan? Siyempre, ang main agency po sa pagpapaganda ng daloy ng trapiko, we have the LTO. Okay, so we have the LTO. After the LTO, we have the Guardians of the Road. We have the PNP, HPG. So meron din po tayong PNP, HPG. In Metro Manila, meron din po tayo MMDA. And nandyan din po ang DPWH, Department of Public Works and Highways. Then, katulong din po nila ang ating local government or the LGU. So yan po yung mga primary agencies na responsible po dapat sa tinatawag nating traffic management or pagpapaganda po ng daloy ng trapiko. So mamaya isa-isayin naman natin yan lalo-lalo na dito sa LTO. Kasi po ang LTO po, ang main agency na nagpapatupad ng Republic Act 4136 o yung tinatawag po natin Land Transportation and Traffic Code of 1964. So, the LTO
virtue of this law also. Kaya sila po yung main agency na nagpapatupad sa kanya. Basta kung saan po batas trapiko po, number 1 sa pagpapatupad niyan, ang Land Transportation Office. Ngayon, going back, kapag sinabi po natin traffic management, these are the actions made or done by the agencies para mapaganda ang daloy ng trapiko. And another definition po ng traffic management. Ano ba ang ibig sabihin ng management sa LEA? Di ba po kapag sinasabi po natin management sa LEA, ito po yung proper utilization of resources. Okay, so kapag sinasabi kasi natin management, ito po yung nagagamit po natin ng maayos, yung resources na meron po tayo. Yung nagagamit po natin ng maayos, yung resources na meron po ang ating gobyerno. That's management. Kaya meron tayong tinatawag na time management, di ba? Bigay para sa atin. Kapag nagagamit natin ng maayos yung oras natin, time management. Okay, ngayon naman, how about in traffic management? Kapag po yung pondo po or resources po ng ating gobyerno ay nagagamit po natin ng maayos para mapaganda ang daloy ng trapiko, ang tawag din natin dyan is traffic management. Ulitin ko ha, kapag po yung resources na meron po ang ating gobyerno ay nagagamit po natin ng maayos upang mapaganda ang daloy ng trapiko, that is traffic management. So sir, ano po ba yung mga resources na yan? So ito yung mga tinatawag po nating 5 M's. So ano yan? Una, you have money. Pangalawa, we also have machinery. Next, meron din po tayong tinatawag na materials. 4, manpower. And for the last one, yung tinatawag po natin methods. So yan po yung ating 5 M's in management. So kapag itong limang ito na resources natin o itong 5 M's na to ay nagagamit po natin ng maayos para mapaganda ang daloy po ng trapiko, that's traffic management. At yan ang wala ang Pilipinas. Kasi unang-una pa lang money. Nagamit ba ng maayos ng DPWH yung pera natin para sa pagpapaganda ng daloy ng trapiko? Hindi. Puro ghost projects nga Dahil walang money, for sure, wala ka rin materials at saka wala ka rin mga equipments. Wala ka rin mga machinery. So dahil nang wala na rin yung pera, syempre, pangit na rin yan. Manpower. Kaya kahit na may methods tayo, wala natin kwenta yung methods kasi wala ka namang gagamitin. Kaya in the Philippines, wala tayong ganito. Itong tinatawag natin traffic management. Kasi nga yung resources natin ay hindi naman po natin nagagamit ng maayos para sa pagpapaganda ng daloy ng trapiko. So dalawa po ang definition ng traffic management Nagagamit ng maayos ang resources sa pagpapaganda ng daloy ng trapiko and also actions taken by the agencies para mapaganda ang daloy ng trapiko. For example po, may nakikita po kayo nag-checkpoint, traffic management po yan. Kapag may nakikita po kayong nangingiget, LTO sa kalsada, part din po yan ng traffic management or pagpapaganda po ng daloy ng trapiko. So mamaya i-discuss po natin yan. So, di-discuss natin kanina what is traffic congestion. Yan po yung bumabagal na ang biyahe mo, bumabagal na yung tumatagal na ang biyahe mo, at napapadalas na ang paghinto-hinto mo during your travel or sa inyong biyahe. Ngayon, ano kaya yung mga pinakadahilan or major causes of traffic congestion? Ano kaya yung dahilan kung bakit bumabagal na ang biyahe mo? Ba't tumatagal na ang biyahe mo at pahinto-hinto ka na sa biyahe mo? Or in short, bakit kaya may traffic congestion? So, unang cause or major cause is yung tinatawag natin physical inadequacy. Di ba kapag sinasabi natin yung word na physical inadequacy, meaning, in Tagalog, may kulang, may kakulangan. That's the meaning of inadequacy. So ngayon, ano po ba yung kulang sa Pilipinas? Kung bakit meron tayong traffic congestion? Physical inadequacy. Lack of roads and traffic facilities. Kulang tayo sa mga kalsada. Skyway natin, bago-bago ba?
Pero sa ibang bansa, napakarami na nilang mga skyway, no? Napakadami na nilang mga modern na mga kalsada. Tayo, kulang pa rin. Ang tawag po natin dyan is physical inadequacy. Dumadami ang sasakyan, pero yung bilang po ng mga kalsada po natin, kulang. Despite na meron na tayong, kung titignan mo naman, kaya sa anong unang panahon, di ba? Yung mga Romes, mga Romans, di ba? Sila yung major road builders natin, mga Romans. Wala naman talaga silang advanced equipment before, pero napakadami nilang kalsadang nagawa, yung mga Romans during the ancient time. Pero tayo ngayon, may pera na, inukurakot na, pero ba't hindi tayo makapagpagawa ng kalsada? So that is physical inadequacy. In physical inadequacy, hindi lang lack of roads. It also includes lacks of traffic facilities. For example po, wala tayong mga traffic lights, wala tayong mga traffic signages sa ating mga kalsada. So pasok po yan dito sa tinatawag nating physical inadequacy. Merong kakulangan, walang kalsada, kulang ang kalsada, walang mga traffic lights, walang mga traffic signs. So ang tawag po natin dyan is physical inadequacy. The second major cause po is poor control measures. And meron po poor control measures. So una, ano yung mga pagkakataon na pasok ang poor control measures? Ayan, tingnan natin ha. Inefficient traffic enforcers. May traffic enforcers naman, pero hindi nila nagagampanan ng maayos yung kanilang mga trabaho. Meaning di sila magagaling, meaning obob sila, okay, sa mga traffic enforcers natin. For example, ito, kilala niyo yan? Yan, si Marcos, di ba? Wala pong ganyan, no? Di ko alam ano yung ginagawa yan, siguro magpangkaan kayo. Yan, so wala pong ganyan. So let's say traffic enforcer siya, mas ganyan ang ginagawa niya, wala namang ganyang signal sa traffic enforcement. So inefficient traffic officers ang tawag po natin dyan. So hindi nila nagagampanan ng maayos ang kanilang mga trabaho. Or poor implementation of traffic laws. Hindi nila nagagampanan ng maayos ang kanilang trabaho, or hindi napapatupad ng maayos ang ating batas, especially the Republic Act 4136. Yan. Example, no? During checkpoint, yung kaibigan, papalagpasin. Yung pangit, titiketan. That's poor implementation of the laws. Hindi po natin napapatupad ng maayos ang ating batas trapiko. O kaya, hindi sila consistent in conducting checkpoint. Kung checkpoint ngayon, bukas, hindi. Tapos mag-checkpoint na naman the next time. So yung mga pasaway sa kalsada, hindi naman po nahuhuli. Yung mga walang helmet, mga walang lisensya, hindi nahuhuli. Tapos sila yung magiging dahilan ng traffic accident later on. Kasi nga wala silang lisensya, tapos wala pa silang helmet. Alam naman natin, kapag may aksidente sa kalsada, babagal ang dali ng trapiko. Traffic congestion. So poor implementation of the law. So dalawa yan ha. Hindi magagaling ang mga traffic officers, enforcers, hindi nila nagagampanan ng maayos ang kanilang